Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, adlaw sa ato ang inahan sa kanunayng panabang. Pizza 17 sa buwan sa Abril 2024. Ako yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Ako sab si Dennis Rigner Tabar. Sangan sa ato ang co-regular anchor nga si Manny de los Santos Rabacal, uban ni ninyo hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa masanaanda natong ipadangat kini atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, MCWD consumers say the Luz Donoso resign. Sa super balita sa Sunstar, tulo patay sa aksidente sa dalan. Sa The Freeman, Lapid quits as MCWD General Manager, used as political pawn. Sa Banat News, sa The Freeman, duha ka menor patay sa bus, 12 anyos, nagmaneho sa motor, angkas 17 anyos. Sa Philippine Daily Inquirer, power woes raise alert in Luzon and Visayas grids. Ug sa Philippine Star, 14 countries observing expanded balikatan. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mong pagbalik may padangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ma, wala na dito, ma. Palud, ma.
na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga bagong gitudlo nga officer in charge sa kontrobersyal nga Metropolitan Cebu Water District kun MCWD miluwat sa iyang katungdanan. Kini bisan pa manugwa pa kinihingpit nga nakalingkod sa pwesto. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Miluwat siyang katungdanan ang bag-ong gitudlo nga officer in charge, General Manager sa Metropolitan Cebu Water District, Attorney John D.X. Lapid, subay sa natabo nga tensyon. Sayo kaninang buntag nagpost sa iyang personal social media account si Lapid og mipaybaw nga mo kanaog siya sa pwesto tungod kay buot niya nga mo trabaho nga malinawon. Kiniumay nga nagmainiton ang panagtagbo kagahapon nilang Attorney Colin Rosel og May Seno uban ang mga leader sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug MCWD board. Gipasabot ni Lapid ang maong panagtagbo naepektuhan og nasakitan ang iyang pamilya. Giangkon niya nga na-stress siya ilabi na nga nagamit siya sa away politika. Gigatakdaon ta karong adlaw manumpa si Lapid ngadto sa lowa aron nga formal nga mulingkod isip OIC General Manager sulod sa 90 ka adlaw. Sheriza May Uy, CCTN News. Samtang sa laing balita, Mandawi City Mayor Jonas Cortez nang hinaot nga masulbad na ang problema sa management sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Giawhag usab sa syudad ang MCWD sa pagtugot sa Mandawihanon pag-anam-anam og bayad sa ilang water bill tungod sa kakuwang na sa supply. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa nagkagubot nga management sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD, si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nang hinaot nga mahapsay na ang maong problema. Hilabi na nga anaa pa sa water crisis ang Metro Cebu. Matud sa mayor nga ang MCWD nagserbisyo sa tubig sa daghan nga mga local government units lakip na sa Mandawi. Tingali makatarungan nun nga mag-usab ka sa mga administrasyon kay in fact dunay mga kontrata ang mga LGUs with MCWD. So, mausab na sad kanya natataliwa sa kalisod mo sa kakuwang sa tubig nga ang ato lang status quo. Ang ato lang nga ang problema dili matubag og lain problema. Let's be careful about this. Samtang tungod sa nagpadayon nga kakuwang sa supply sa tubig sa Mandawi, giawhag ang MCWD sa pagtugot sa mga Mandawihanon sa anam-anam nga pagbayad sa ilang bill sa buwan sa Marso ug Abril. Si Council Jennifer Delmar, ang chairperson sa Committee on Disaster Risk Reduction Management, ang niduso sa resolusyon nag-auhag nga ang pagbayad sa bill himuong installment. Matod ni Delmar nga tungod sa kakuwang sa supply sa tubig, ni gasto ang mga residente sa pagpalit og mineral water. Kasagaran na mo nga masugatan maugid sa dilang hangyo kay lately manggod wala na napil silang budget no nga kanang mupalit na lang bitaw sila purified water para makaligo kay since walay aga sa ilahang lugar, so murag mas expensive na noon sa ilahang site. Ang maong resolusyon giaprobahan sa Konseho sa Dakbayan ato sa ilang sesyon ni adtong Lunes. Ubos niini ang Mandawihanon mobayad sa ilang bill sa tubig sa Marso ug Abril sa installment basis nga tungaon sa 8 ka buwan sa tuig 2024. Mary Rose Sagarino,
CCTN News. Subay gihapon ni maong balita mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District na nawagan sa pagpakanaog sa pwesto nilang Attorney Joey Daluz, May Seno, General Manager Edgar Donoso tungod kay wala niini makatagig solusyon ang problema sa tubig ning panahon sa ting-init. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Nagpaygayon og welga ang pundok sa mga konsumidor ganinang buntaga diha mismo sa tubangan sa buwatan sa Metropolitan Cebu Water District. Kinaron sa pagpaabot sa ilang panawagan nga pakanaugon sa pwesto ug pagdumala sa MCWD silang Attorney Joey Daluz, May Seno ug General Manager Edgar Donoso. Matod ni Evangeline Abejo, ang lead convener nga supak sa kalisod sa Cebu City Basic Sector, may paabot sa ilang kasagmuyo ug dili maayong pagdumala nilang Daluz. Tungod kay dako ang pagtuo sa ilang grupo nga matagan og kasulbaran ang problema sa kakuwang sa tubig kung ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug ang local water utilities magkasinabot. Ang among gikinahanglan nimo paghatag og supply nga tubig para sa atong katawhan sa atong probinsya sa Cebu. Kay ang amo lang yung pagpanawagan nga atimanon hapsayon. Suportahan nato ang desisyon sa LOA, no? Nga adunay pasabot ka panaugon sila. Panaugon si Sino, si Daluz o si Donoso. Usab nga ilang panawagan na ngadto kang Cebu Governor Gwen Garcia nga dili mag-apil-apil og dili manghinlabot sa city government ug sa LOA. Gimugatan na sab nila nga dili ang manifesto of support ang ilang gikinahanglan apan ang paghatag og solusyon na sa problema sa tubig. So usa pa magihuwat, Governor Gwen, akong balikon inahan ka sa probinsyang Sugbo, among panawagan ayaw pag-apil-apil sa isyu sa MCWD karon kay ang Cebu City Government ug ang MCWD maoron ang magsabot aron mahapsay ang katuyuan sa ang paghapsay sa operasyon sa atong MCWD management. Samtang nagpabilin pang takom ang habig nilang Attorney Daluz sa pagkutlo ning balita human nga nagpaygayon og meeting ang mga suspended MCWD boards uban na si Governor Gwen Garcia. Sheriza May Uy, CCTN News. Samtang sa laing balita, first tranche sa financial assistance sa senior citizens sa dakbayan sa Mandawi nahatag na ang cash assistance sa mga bedridden nga personal usab nga gihatod sa mga opisyalis sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nadawat na sa senior citizen sa syudad sa Mandawi ang unang hugna sa ilang financial assistance nagkantidad og 4,000 pesos. Gipahigayon ang distribution sa Mandawi City Sports Complex din aduna usab nagkadayang serbisyo nga gitanyag ang syudad. Ang Caravan of Services naglakip sa libreng medical ug dental consultation, legal advice ug pagpanotaryo, patupi ug uban pa. Nato nga ang financial assistance dili paigo, no, gikinahanglan og pagtagad sama sa ilang mga maintenance, no, ma-monitor. So atong mobile medical ug dental clinic ay makakuha sa x-ray na doctor, ay mga dentista. By batch ang schedule sa mga barangay. Karong adlaw mao ang barangay Ibabaw Estancia, Tawason, Gezo ug Cambaro. Ang distribution mulungtad hangtod Abril 29. Kini ipahigayon tanan sa sports complex aron mas komportable ang senior citizens. Dali ra dugay ang pagkuha nimo. Dali naman na noon. Maayo man sila Aron makalikay sa grabing kainit sa panahon, aduna usay gideploy ang syudad nga coaster van nga mokuha og hatod sa mga senior citizens. Samtang sa mga bedridden, personal nga gihatod sa city officials ang ilang cash allowance. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dakbayan sa Lapu-Lapu, Department of Human Settlement and Urban Development nagpinirmahay sa Memorandum of Understanding alang sa pagpatuman sa 4PH program o pambansang pabahay para sa Pilipino. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca.
Gipahigayon karong adlaw ang pagpinirmahay sa Memorandum of Understanding tali sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Department of Human Settlement and Urban Development kun DSUD. Subay kini sa implementasyon sa dakbayan sa 4PH program o pambansang pabahay para sa Pilipino nga mao'y unang makaimplementar diri sa Sugbo nga tukuron sa 2 ka ektaryang luna sa Barangay Kalawisan. Nipirma sa maong memorandum mao si Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahong Chan, Congresswoman Maria Cynthia Cindy Chan ug DSUD Undersecretary Roland Samuel Young. Matod ni Attorney Lyndon Huntilla, ang Regional Director sa DSUD 7, nga ang nahitabong pagpinirmahay nagpakita nga nakasabot ang 2 ka partido, ilabi na ang dakbayan mahitungod sa maong programa. Ang tukuron nga 200 unit socialized housing adunay 24 square meter matag unit. Aduna kini alokasyon nga 230 million ug ipahigayon ang formal ribbon cutting sa units karong Abril 27. Musunod na dayon ang pagpatrabaho nga posibleng masugdan karong buwan sa Hunyo ug humanon kini sulod sa 6 ka buwan. Ang unang makabenepisyo niini kadtong mga informal settlers gikan sa Sitio Kamansi, Sitio Paradise ug Sitio Kitchen sa Barangay Paho. Mag-monthly amortization sila og tag 2,900 apan tungod kay mo subsidized ang lokal nga kagamahanan og 1,000 sulod sa 5 ka tuig, mahimo na lang kining 1,900. Gibutyag ni City Councilor Celestino Aying ang committee sa Urban Poor nga ang mga giila nilang unang makabenepisyo sa mga socialized housing gisiguro nilang adunay kapasidad sa pagbayad niini. Amo nakita diha mga 95% among tanan makaya because kasagaran sa namuyo diha mga trabahante manggupod. Ang uban na kasagaran na sa MIPSA. So kaya ang uban gani kana ug mo tanawon ug mag-rent ka, ang rent gani mahal-mahal man mo rent ka mga 3,000. So kana 1,900 mo rent tuon kaya ra nila. Apan base sa ilang datos adunay 3,000 kapin ka mga informal sectors nga nagpuyo sa mga coastal areas. Tungod niini kung ma-turnover na ang maong 200 units motukod na usab og laing building ang dakbayan tungod kay 1,500 ka units ang pwedeng mabutang sa 2 ka ektaryang luna. Mayroon tanana ang atong lokal ng gobyerno, mayroon sa pag-ibig, mga po ito ang gibayad, mga po ito ang iparul para pagkukot sa lain sa mga buildings. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Karon arita sa atong mga paghisgot-hisgot, lain sa kaig magpalayo ta ato ning unahon ning wa pagyoy kahumanan ug way katapusan nga panagbangi din has MCWD. Murag daghan naman kay ni-enter din pero unahon sa tani ang announcement sa MCWD. Niingon sila nga to our valued customers, the Metropolitan Cebu Water District is pleased to announce that operations at our main office have returned to normal. All employees have been directed to report for duty today, and we extend our heartfelt gratitude to all of you for your patience and understanding during yesterday's disruption of frontline services. Nga na siya, nagawas karon no? Kuan ko no, paibaw nila nga back to normal na ilang operations. Unya, tanang mga empleyado, magtrabaho na karong adlaw. Katong wa makabayad kay sirado, pwede na mong mubayad ngadto gyud sa MCWD. Unya kato sang mga naputlan, wa na reconnect. Wa ma-reconnect. So pwede na mong maka-apply og reconnection karong adlaw ug kato sang mga putlanan ug wa mo makabayad rong adlaw ug maposible maputlan na mo. Kay normal naman ang ilang sitwasyon. So unsa may nakapanormal ani ilang operation? Kay wa nay musupak or unsa man? Wa nay nagrally. Kini sang rally ba? Buong sad ko ato nagrally karon na lang, karon pa ko nakadungog ganing grupuha kapaspas sa nakahimo Ada kay bawta na bisag ako magpapundok kog mga tawo ron para lihon ako pwede ra gud na. Pwede na dayon, di ba? Ay natanang salida. Duwa. Kapoy na kay na salida kay. Angay ra na sa unang mga panahon pero karong mga panahon na wala na dili na mo click rong mga rally-rally, pundok-pundok, unya na dayoy abot. Bantog ra dayon gibutangan, bantog ra dayon makaingon ta bantog ra dayon nga inyong gisil. Kay naa na daay mo, unsa na atoy permit? Mga itong permit ninyo? Mao na unya ay kaduha sad ang gipangda nga mga papel parehatanan. Printing ka ayog yun. Unya sa pagsampong mo sa inyong mga naong, ay mo pagsambong-sampong inyong mga naong og konsumidor gyud mo di pakita mo sa inyong mga naong. Mao man dili ka mahadlok kung tinuod gyud ka nga konsumidor, di kinahanglan magmas, magtabon-tabon. Kay kung ako doon ako'y kausa niya para nako gidaog-daog gyud kog maayo niya ako yung barugan mo adto ko dito nga nang di ko kita na ko naw. O magsige panawas MC nga batik no kay serbisyo agi siguro nga putlan mo di mo kabayad sad. Amay lang sad lagig na putlan ang pangutan na diha konsumidor ba tinuod. Mao na no niya support ko no nakadikabaw jud ka mo sa desisyon sa luwa unsa joy
unsa jud katoy desisyon sa luwa ug pangutan-on na sila diya mangambot na igura mamigi pakuyog diri. Oh. Kapoy ba ninyo? Ayun Kasabot basad kata sa tinuod nga basihan ug unsa gyud role sa luwa. Muna, ayan ang tanay nyo ang rally-rally di support kalit malamog tunga na nakapundog yun mo ang adlaw dayon. Nagsabot yun mo. O nakapaniod to mo atong adlaw sa gipanagapila man gipanghatag ato kanan ninyo. Nangutana lang sa taba kung tinuod man ganina nga kay na sos kapoy na kay istorya. Yan ibuko labod na kay na. Kaning usa kaning ilang gi-interview kaning tigpama ba Abeho narabay water service company nga Abeho. I don't know kung related ba mo or dili or unsa ba basig na sulagma lang pero ma'am murag nasipyat ka sa imong panawagan ni Governor Gwen Garcia nga di mag-apil-apil kay ang magsabot si Cebu City ra ug ang MCWD kay kung wa ka masayod ma'am angay mahibaw ka nga dili lamang Cebu City ang giserbisyuhan sa MCWD. Yeah. Kaya isang iyang istorya, manada, ito doa ra pagod ni. Scripted naman siya. Tarungag, wala kayo matarog. Dispuga ni iyang kuwan. Tarungag tahi kay na. Ay, tarungag kayo na. Tarungag dispuga. Anong may magapil-apil si Gwen? Nga, ang Cebu City ra o ang... Sana, ang sa tingin nga, Cebu City ra MC? Ang Cebu City ra o ang MCWD mo angay magsabot ani. Naunsa naman tawa pa man di ka o pa man di hubog pa man siguro di ka. Kasabot nga ganing istorya kadako usab din ang Mandawi, unsam din ang Cebu City, unsam din ang Lapu-Lapu, ang Cordoba, ang Liloan, ang Compostela, ang kanang mga Talisay service area. Kanang service area sa MCWD unsam din na kanang wa na sila labot ang Cebu City ra gyud. Sure mo diha kalit man sa mugtunga hibong man ninyo nya namoy permit kana pana usanas pangutana namoy permit. Kay baw ra bata nga naa gyud nay polisiya nga kung way permit dili pwede nga morali pero ang pangutana asa man ka magkuwag permit adto sa Cebu City government. Kisa ilang gipaluyuhan ng Cebu City. Nya akong pangutana kanu sa man mo ni apply. Ingon ana ba kadali makadali. Kisa man sige nagsugo ninyo, kisa man sige nagpapundok ko ninyo ko tupok sa pungoy patangtangan ang inyong mga mas diha sige gara-gara man yung mga kuan. Ang ato ba diri ba tarungon tani atong unsay issue diri. Kini pod si Attorney Dalos og tan-aw niya pod nga angay na po siyang munaog, munaog ni siya. Pero unsa may dugayan, no? Unsa man po iyang gidugayan diha, no? Ug para niya. Pero abogado mo guni siya. Ang iya sa siguro nga gibarugan ani, ang iya lang sa siguro gyud nga para niya wa masubay sa balaod ang pagtangtang niya, no? Ikaduha, kinisad si DX Lapid ingon siya nga Atty. DX Lapid nga abogado po ni kay bawa po siya pero na siya giluwatan nga pamahaya nga nagamit sa di na siya gusto magamit siya sa politika. Moon kuno siyang political pawn. Niya kumingon tag politika aw kining gisulti ni DX Lapid na ani gamay kamatuoran sa dako gyud actually. Kay may kalabutan sa gini sa bangi nila ni Dalos og ni Mayor Michael Rama. Nga kauban kani adto. No? Unya o kini pong kang Governor Gwen Garcia, ingon si Governor Gwen nga wa ni politika. Ang iya lang nasa pamahayag kagahapon. Sa labot ni Gov nga kung buto na hindi na mulan sa Cebu City pero apektado ang mga konsumidor sa pipila ka bahin sa lalawigan. Mo na nga kini tanawono ni subayono ni og unsa gyud yang katong luwag hapon unsa magito ilang haymantos Gian ato tong pa-reporton si Gian kay or si Risa, no? Kaya nga to ba nga dito magito gahapon ang taga luwakhan abot man sa magi final nga advice sa luon unsa may balita ni gawas diya ningon ang kadungog no nga kanang ni anhi gyud mo para ana gyud yo sa may sultis luwa nga nahilom naman mo nga nabalik na mas normal ang operation unsa man gi status quo to gi padayon tong status quo nga si Joey Dalos or padayon to nga mangita sila puli ni Attorney DX Lapid or magpaabot pa ta og dugang pa niyang gubot ani kay kun ang luwa mo ingon nga doon na sila laing itudlo na sad nga general manager niya di na po dawaton sa kasamtangan nga board karon nga milingkod pinanguluhan nila ni Donoso pinanguluhan nila ni Dalos nila ni Sino so sa may mahitabo ani unsa man gyud klaro ba no nga kamanduan sa luwa kagahapon ingon sa may ilahang kuan maingon sila nga mora gito nga nakasaway sila sa pagpamahayag sa mga opisyal sa Sugbo unya unsam to giyan ingon ori gito nga balik tanaw gino tan-awon kuno ready kuno maayo nga ato ba nga mohapagawa sila klarong stand ani ug maingon silang ilang questionon nga to sa korte questionon sa korte nya status quo sila
Ug moingon sab sila nga dili. Ug moyong kag status ko balik sa naandan. Normal. Why mahilabtan mo na status ko. Kung unsay sitwasyon sa wa pa matandog, sa wa pa misud ang luwa mauna na. Mauna na. Pero moingon po sila nga ilag itong mangita pa sila glain after nga mi-resign si DX Lapid, Attorney DX Lapid ato sining kailasad, unsa may mahitabo mangita sila glain. Unya inihuman sa may mahitabo gubot na sa ni. Ingon ba nga sitwasyon ba no sa tuwa nga MCWD gubuta sa dining MCWD karong mga panahon na daghan na problema sa Cebu City no dugang niya kani gyud atong i-focus kadaghan og mga angay pang mas importanteng tagaag pagtagal kani yung panag-ilog sa pusto atong ang kuan niya daghan ang concern gyud kayo kuno kayo ni Mayor Michael Rama kana man noong mga inani nga mga butang hinuon. Kaya kung iyalan na sa nagipasagda, total, ikasunod tuig, mahuma naman ang term ni Kwan. Mahuma naman na ang term ni Dalus. Oo, no? 24 ba siya kutob? 24 naman siya kutob siguro. Karon, ikaw man aron man na. Anong kanima sa iyang siguro gyud og sige panghilabot. Na CPA, hilabotan siya. Food, no? Oo. Dito po, karang, unsa man yung naghanag problema si Cebu City, Mao siguro ni dito sa Singapore siguro sa dili na sa Singapore nag-adto dito di man ningon na. Dili ba dito Singapore ba ang ilang mayor nga to siguro ilang leader nga to mga gisunod. Mo kana gid siguro mga problema sa tubig mo gi-focus kana sa pantalan ana siguro mo siguro na kay Singapore like mo kita. Nya diri sad naa say gahapon sad naa say nagpa-preskon nga mga regular nga empleyado kay wa kuno sila gibayran silang sweldo for the past 10 months ingon ana pud siguro sa Singapore. Di man nagpa-preskon sa kuan? Sa Cebu kuan. Kanang sa city, Cebu City. Kapait. So mo na no ato lang diri karon balik na sa normal ang sitwasyon karon sa MCWD pero ato ning paobserbaran gihapon. So kung balik tas normal sa man wa na tong mga ali-ali dito tong mga kay wa na siguro mag-rally. Unya wa na to katong mga daghan kayong mga sitom or sana rama sa RMA Road Management Authority nga unsa to gingong Konsel Joy Pesquera? Why resolution, why ordinansa nga nag-usab sa pangan. Hindi Unya. na pwede buot-buot lang. Himo bugo na himo jud itumong sa pangan nga rama. Tana lang. Dili man to rama. Road Management Authority RMA. Basa nung parehara ko na sa Sitom Tomas. Maora ko na gihapon pero na ito kag Sitom kay na gipaagi mo to ordinansa o resolution mo to. Kini ko nung RMA ko nung pangan. Wa jud ko ni ordinansa. Way ordinansa, way resolution nga nag-usab or nag-acknowledge aning mao nga Road Management Authority. Idol guro niya sa Tami Usmeña no iyang kani adto kauban nga iyang gibiyaan. Sige man lagi na lang iniiwanan. So saman mo nang naparon sila dia wa na siguro ron kay kuan naman balik na mas normal siguro ang operation no. Unya ang tuala sa diha taga MCWD ay na kay mag-focus ang mga empleyado sa diha nga mga way labot ba? Trabaho lang mo. Labi na kanang mga nag-operate anang mga jackhammer na kalsada. Yung na mga putlanan, kanang mga wala may nag-operate siguro jackhammer. Kaya wa permit, gipang-cancel ba Cebu City. Magsigig reklamo nga, way may serbisyo. Og tarungo ng tubig sa kalsada, di sa makaayo. Kay may nadakpan apel sa to? Hasta taga Bicol, apel brakop. So, mao na ang ato arong sitwasyon sa Dakbayan sa Sugbo. Aligre na itong Dakbayan sa Sugbo ron. Daghang kay tag problema pero na-focus kita ning tubig yun. O kanang kinsa yoy na operation manager. Unsa ni sa general manager. Aligre, daghan kay problema. Pero sa kadaghan sa problema o sa kaaligres mga politika, murag ang di aligre, ang kalisod na sinatis mga tao. Niya, ang kato sa mga nagralisan, mga panguli mo sa inyo maragin mo mga tarong init ka sanan. Basin sa tinuod to ilang kapoy na nakita na ko na salida patay chikito na. Kita na dagan. Dugay nakita nang kita salida. Di na naangay na sa una mo click na sa una mga panahon nga mga 1980s ana. Pwede na mga 80s, mga 90s pero karong mga 2000 wala na lami ng mga ingonanay. Kung ikaw lang gipabuhaton ba niya, mayon ka nga makarali ka din istabar. Ay sus magistare kina pundok tao Pila mag o. Pila mag o. O pila ka bukay mong tapukon. Abi siya moingon paggatos. Nya pila sang o. Depende kay dapat niyo to perma. Kay bala na ba? Tay mga suwat ay parehyo pagkasuwat. Nay mga printay. Ikaw sad ba pasag diin kay lahi man ang in charge sa tigsuwat. Lahi pud ang in charge sa adtusdan. Well game kani mo katagtunga ba? Nya taga
bingon din nga kuan papawaon ang ilan yung kausa nga papawaon si Dalot, papawaon si wa magay sila Donoso. kaila ang ilang nailan si Danuso. Muagi ka na Donoso, da kaila maka sila. Di sad siguro kay ingon gito siya Danuso. O kisa kay nagsugo ani no kamo mga taga City Hall ba? Kabaw ka unsay imong angay buhaton. May baw-an man gid nimo kay dili lagi pwede mag-rally kung way permit kung public nga public places. So karon mas may siguro follow up po na sa atong reporter pangitaa ditong permit kinsay ni issue kinsay nag-apply. Nay mga naway wagi mga kuan klaro. Unya karon kani tan-awon tani ilang spokesperson kung rehistrado ba gyud ni diri sa Cebu City. O naman lagi ni si Inting lagi, Mia lagi. Si Inting way pataka man ka way. Kato bang gayilo? Dili lagi to si Inting. Dito si Inting. Taka man ka eh. Dito si Inting. Dito si Inting hap man siguro. Kawawa ka na maha. Oh, pekas. Padayon na dil. Kana ba kana di para ba? Kana de kisam din na. Inting man na. Oy, si Ismenia. Oh, ya mo man hit sa IBC sa unang sa mga kuan. Senior. Oy, head sa kuan senior citizens og former head sa Barangay Affairs Office sinaligan ni Mayor Michael Lama. Oh, ngano naman sa diha nga empleyado man sa City Hall. Basig konsumidor sad siya og kuy nakita naman hinon. Unsa naman taon-taon eh. Ika sa nimog mata. Unsa ba ka dating? Konsumidor sa ni Sir. Rally nas mga gusto mapawaon ding na-appeal man ta din ding. Na taga City Hall mag-uban na ko no. Advice pa. Gipadayon na yung sulti kato gyapon yung kausa mo gyapon to. Ana ba? Oh. Ato mo dito dapit patunga mo dito. Pero kita bisig ni Anhara sa nasyagon kay mubayad unta si Sir Inting unya wa man day abli. Dia sa dia. Pero si Sir Inting bay mangunay og bayad na. Sir Inting. Loyal ka na ni Mayor Mike Rama. Moingon na si Mayor Mike Rama nga Layats Building mo tanan nagpila ka andana. Kani namo ay si kani si Sir Inting bitaw kay numdum ko ano niya. Sinaliga na. Bisi mayor pas Mayor Michael Rama. Nana na siya dito. Konsehal pa. Mas tiguang man kanako. Nag-abot pa miyan nga to ni Mayor Mike Rama, konsehal pa na syudad. Reporter na ko sa City Hall. Pero tinuod ha karon pa ko nakakita nga naman day tuod nga naa po Sir Inting po day. Iparo nang kuana, di ba? Kita ka ng mga taga City Hall na skilled. Lain pa taga City Hall na skilled. Nay nag-uniform no. Naidaghan. Di katong nagbarug-barug pag sila di ipadayon na lang ng video ha. Daghan na taga City Hall dia. Daghan na. Basig tanaw lang po na sila. Uy, kuyawan tanim. Basin masweldoan ang mga GO aning panahon na. So ano na lang no. Inya man ang katungod ang kanang mga magrally kay gusto nila na sila kausa sab. Padayon na lang na ninyo or ato nagirespetuhan pero para nako lisuki na tuhuan eh. Pero then question. Kani si Sir Inting baya empleyado sa Cebu City Government. Unsa man ang oras sila nagrally ug nganong naamsad siya diha? Mao na, usa sa natanawon sab tig usa na sa gipada nga mga empleyado sa City Hall diha nga mo pwede di ka magrally din ha nga empleyado ka. Wa siya labot ko sa rally igor sa mitanaw. Natanawan na inyo mga printa di wa na nga bali. Kay ni katubas kamera ba? Mao na yung instruction siguro na mga ano. We support. Parehag yung mga spelling nga guwi na ayo pa. Sure mo diha ayo mo sige. Dinato ni biyaan ning ilang rally-rally ay. Ang ato lang ni ini balik ta nga kamo no kamo dihang mga nagrally diha kagahapon adlaw kita na ko ang salida ha no patay Chiquito ana klaro na kay na ay na mo sige kung kuan diha kuno hay aron na gyud mo ingnon kuno hay nga ni support mo kita no rallyhan ani ni kaning Ati Inday da pero balik lang mi human sa pipila ka mahinumdom please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
buhay. Ako si Leonie Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, ang LTO din. Ningon sila, ningon sila nga plastic cards ready for expired April to August 2023 driver's licenses. Ang Land Transportation Office Head nga si Vigor Mendoza II niingon kagahapon nga ang mga driver kan sa mga lisensya ng expired gikan sa Abril ngadto sa August 2023 should now apply for renewal kay ready na kuno ang plastic cards. Matod ni Mendoza, ang mga driver kinahanglang mo renew o mo claim silang plastic license cards gikas April 16 to 30 tungod kay kadto kunong mapakyas mag-atubang og penalty. Ingon siya, yung mga na-expire last year ng April, tsaka yung mga nag-expire na po nung nakaraang taon ng Abril hanggang Agosto of last year, renew yung kanilang lisensya at kunin yung plastic card po nila. Wala pa mga itong mga na-expire. Ang katong mga nana siguro papel, wala ang katong plastic. Wala no? may plastic. So kato may noon sad nga na pahibaw na sa taga LTO tungod kay dunay uban sa gyud nga why plastic no. May kita surti ta katong kita kay pag-renew nato automatic ni gawas ang plastic no. Pero namo gyud ubang imuha buwan man kadto kay kanang wa may tao pag adto nimo. Di kay daghan. Ako kay tungod man siguro to kay nagyaw-yaw nako kay ang ilang computer mo paung sa inigting lunch break. Ingon sila wa sila lunch break. Nya. Wa sila lunch break pero mo offline siya, automatic siya mo offline kay murag mukaon sa ilang computer. Wa sila ilang gipahibaw nga again this is ba. Aligre bito kay idea. Ang ilahang pahibaw nga wa sila no lunch break. Naisuwat man gyud required man sa gobyerno diba? Nga wa gyud lunch break. Pero ang ilang computer mao may mo offline ini ka lunch break. So ang tao nga nag-operate sa computer automatic nga mawaapod siya. Taon sa may dugayan. Kaya sa may dugayan nga wa man ang computer so kamausap sila why lunch break ang tao pero ang computer may mo lunch break. O mo na diha ay mo kay buong diha og ma-apply mo og kanang sa asa mo sa gobyerno. Ingnon din mo nga standby sa tamam ha kay ang computer na offline man o kahit lagawang internet so paabot ka kahit mukaon sa siya kadyot kay wa pa man ang offline pa man ang computer. So mo na yung mga pamaagi ron sa mga empleyado bito nakabantay ko no. Pero diya sa City Hall o diya sa LTO katong mga wa pa makakuha sa ilahang lisensya labi na kay papel pa kuani ninyo no kay lahi naman sa LTO karon kay LTO karon ang ilahang lisensya 10 years na biya. Pero og naibikil sa imuhang pag-apply tanaw nila na kay mga pending or nakasa ka nadakpan ka mo na maabot og 5 years lang no kay record na-record. So katong wa makakuha og plastic
klima na ninyo dito sa LTO. Imong amigo nga si Rapi nagsigyaw-yaw kay dako kuno kay siyag processing fee. Ano ko patakaram kay ngano naman kay processing fee? Kinsa man imong kastorya paglukat siyang lisensya sa una pero hangtod kuno karon papel paghihapon kuno last year pa siya naglukat. So ipatanaw na nila karon ngadto. Base, Oy, no? tingaling kuan siguro na siguro ina may processing fee ang Wala. kuan. Wala lagi. Wala na siguro siguro niya nga fixer na ara magapon go yung mga fixer got dito sa LTO. Way mga fixer nga magbarog-barog na diha sa kasi mo ana diha pero nalay mo kalit og tunga nga magbitbit na og mga papel. Unya magkuyog na to katong nagsulod na tong mga tag-iyas papel. Ingnon lang ta nga gahapon pa manggod ni. Ingnon dahil ka nga katuning pending kagahapon nga wa mahuman. No? So mo na ilahang mga style sa sakpan na pug gyapon na gud. Basta manudahon lang sa ta. Dili pod. Dili ay. Sige, pero wala kay bawo kay karon. Kamaw sa kuan ang pagiha. Kamaw sa. So wala ka bawo kay karon bag-o na baya ang kuan, management. Bag-o na ang regional director. Wala ka bawo. Bago ang regional director pero ang mga tao karaan man. So kay bawo nas mga kalihukan dugay na kay kalihukan ba. O lamyo na gyud kay karosa na maluoy lang ta. Napay doktor mo inspection nimo, singka-singkaan lang tanaw nimo kargador mo ni driver ni truck kay singka-singkaan lang. Kitay si kasikaan, unyag musukol tao, di din siya mangisog, pero katong di musukol, si kasikaan gud eh. Yeah, wait lang check up no. Di taro yung mata. Sige lang check wa kay kuan. Sige. Sige manada yon. Dili may ka manadok, may din. Aw sa man ganahan kag lisod-lisoron pati ka. Ikaw pa kasabaan. Dali sa kwarta na minana ng So nay mga 4 laps sila bahin na. Kapuya biya. Nasa ilang porsyento. So, atong balik ko, no? Akong atong awhagon, ang ato mga kaigsunan, nagtanaw na to karon. Ato tong balik ko malo, ang katotong mga ni-expire last year, no? 2023. 24 naman karon. So, naabot na ko, no, ang ilahang lisensya karon na plastic. So, pwede na mong muadto dito, plastic na siya. No? Pa-renew na ko mo. Pa-renew na mo. Pa-renew na mo, aron makakuha na din mo plastic. I think nag-renew na po ni sila. Depende po, ang uba. No, kaya kung nag-renew, ako na ay lisensya o niya, na-expire ko last year, mo-renew na ko last year pa. Uy, di ko magpaabot na karon pa. So, a plastic kay wa, anak. Loabay din, kay kadiay. Kapag kada-adlaw mo drive ka na, yun ay kada lisensya. Siya mabilin, kalimutan. pero ang importante diha nga, wakay kuyaw sunahon na ba, kay kada kung wakay lisensya sa usahay, bisa pagmingon ka nga, ituyo ni mo kung ituyo ni mo. Kuyaw sa ta siya tag-drive o tayo lisensya kay makasugat ang disgrasya way lisensya o madakpan ta importante ka na. So kamo adtuan na ni LTO bisan asa nga LTO siguro no sa Mandawi main office ang LTO chief namang yun si Vigor Mendoza. So apil na sa Bohol Bohol, Siquijor o sa kuan Siquijor Negros, no? Unless wa pa naabot ang memo. sige. Aritas dugang mga balita. Doon ako no'y ilusad karong adlaw din ng mga bagong police unit na mo abag sa mga investigador sa 11 ka police station sa Cebu City Police Office as supporting unit ug ang ilang focus crimes against persons and crimes against property. Mga amiga nga si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang CCPO Deputy Director for Operations. Niing asya day Deputy Director for Deputy Director for Operations. Si Kuan day si Manata day. Kuan na siya for administration. Kung admin siya sikan na siya. Okay. So si Ma'am Rafter, DCDO niingon nga ang paghulma ko ni ining maong mga supporting unit proyekto ni CCPO Director Police Colonel Ireneo Dalugdog. Kining maong mga units doon na kuno yung mga kapulisan nga mo focus sa common crimes sama sa shooting incidents, thefts and robberies. Wa naman daytay theft and robbery section din, no? Wala na, daw na naman to TRS sa una. Natoy opisina sa TRS karon para giusa na lang diya sa police station. Then ana diya ipablati ang tanan kawat ana. Ang kasamtangan ko ng sitwasyon sa mga police station is ang mga kapulisan investigating cases of shooting incidents, thefts and robberies. Kasagaran ko no makuha ng ilang atensyon kung anasad sila ilaing i-investigate nga cases of another nature. So ningon si Ma'am Rafter nga this is just a unit at the disposal of our city director who will immediately conduct or provide active support sa ato mga istasyon when there are cases nga especially crimes against persons and property. So under ni siya kay City Director, kay mao'y nakita nga there were incidents that we could have solved it faster kung naagyoy nakatutok, so mao ni siya to address that.
Each supporting unit is made up of a team with 7 police personnel who have graduated from an investigation course. Pero wasad sila nasutig unsa ni pangalan ni nga unit na, no? I-launch pa man ni karon. Kay sa una man gud naamag ito ang homicide section. Lahi gito siya nga department nga unit, nya lahi po tong sa TRS. So kami sa una sa reporter pa mi, labang mi nga tos pikas TRS. Labang ta nga tos pikas homicide. Karon wala na ning TRS, wala na sa ning homicide. Bargi usa na nga to sa usa ka police station, kon station 1, station 2, na sila TRS diha na po sila homicide. Mo to kato akong nakitaan pag Sabado nga imong amigo taga homicide to siya sa una. Os manatad Dario. Karon na siya sa Waterfront Police Station. So mo na so, inana unit specific. So karon kung naa na siya under sa undang man sad to. Murag kuan na lang para mausa ang investigasyon para ang kanang kuan na kung under na silang area of jurisdiction, sila na lang may mukandak og investigation na sila na say musulbad anang kasuha. Which is sakto na epektibo sa tana kay sila silang area, kay nama silang area gyud pero kung sa kakuwang pod sa mga personnel o nya magsagunsunan sila dihang dapita, maglisod na sa sila og sulbad pod kay magsagunson naman. Labi pa no kay kung heavy crime prone areas, kung itandi nimo nga tus Talamban nga wa kayo ingon ana kay kanang ilang area coverage mga bukirang bahin. Timing nga kasi kanang station 4 dako man na. Mabulo. Kaakoy sir kaakoy. Mao na usas na sa labing dako-dako diha kanang Guadalupe dako-dako usab na. Kay ang Mabulo ang crucial kay naay mga mall daghan, di ba? Mga hotel. So gikan sa shoplifting ngadto tulis ngadto sa budol. Na dihang dapita. Pero sa uban nga mga area dili kayo, pero mao lagi na kung nanan ang unit makatabang ra sa ano wa man gisulti no nga masiparit na gid siya nga murag gipapuno lang para mo back up sa mga kuan existing police stations, all 11 police stations. Sa all 11 back up lang sila. So okay sana butang sila dito na mura sila specific kay ang ilahang katumang yung mga graduate kuno sa investigation. Mga graduate investigation special course. But only for Cebu City Police. Well, design sana ni Sir Dalugdog siguro. Kay kada city director lain man og kanang mga pamaagi pero inline gihapon na sa kuan gihapon. Pamulis gihapon na pero iya sa nang diskarte sad. So importante na no nga kanang matutukan og mga yun ana ba kay kung una na bagyod depende no kana magiubang police precincts nga heavy ang ilahang kuan. Nasa umban nga mahitabuan dali ra masulbad. Nasa uban nga dugay yung masulbad. So mo na mailahan lang ang suspect pero di madakpan. Na may mga ana nga mga sitwasyon. So kuan lang siya, regular filing na lang siya. So pero at least daibaw ang ngan sa suspect nga na nasa uban nga di gid may bawon, di gid may ilan kinsa gyud suspect mo na nga si Jando ra gyud og si Jindo. Mo na nga ang uban ana na musud siguro diha ang katong mga tao ni sa Dalugdog nga mga investigators nga mohimo conduct yung investigation ba. Bitaw. So nindot ni para matabangan pod ang matag presinto. Okay. Ato sa ning iapas laing bahin ng Department of Energy karon is closely monitoring and coordinating with the National Grid Corporation of the Philippines NGCP ug tanang generation company sa current power supply condition. Human usab may pagwas og red and yellow alerts nga gideklara sa Luzon Grid kagahapon og yellow alert sa Visayas. Nakatawa ko sa post ni Ma'am Queenie sa Visayan Electric na ingon siya, possible ra ni ha? Pero at least magkabawdaan ang mga tao kay mo man ilang gibutang nga posible kunong naay pagkapaong sa kuryente kagabi. So, kani gi-monitor nila dito sa Luzon, ang DOT nag-instruct na sa mga distribution utilities sama sa Meralco, mga electric co-op, nga i-activate ang ilang interruptible load program aron makatabang pag-reduce sa overall demand sa grid. Kini mo ay labing unang higayon matud pa nga dunay red alert nga gitawag dito sa Luzon after almost a year. Kinumdum ka atong previous years nga magpaong-paong gan kig nahasol. So gitumbok sa DOE ang direktiba sa presidente alang sa tanang government offices to take the lead in conserving energy and minimizing power use labi na gyud karong mga panahona. Ang mga industrial and commercial establishments giawhag usab nga i-minimize ang paggamit sa kuryente during peak hours via flexible work arrangements and other conservation measures. Si DOE Secretary Rafael Lutillan ingon no energy should be wasted while we make sure that we remain productive while we continue to monitor and ask our power plant operators to work on restoring full operations so we can maximize our energy efficiency efforts
as we go through this period of extreme heat. Nya, kining red alert 2 to 4 p.m. and 6 to 9 p.m. samtang ang yellow alert 1 to 2 p.m. and 4 to 6 p.m. and 9 to 11 p.m. man usab sa unscheduled outages sa pipila ka generating plants in Luzon. Diris Visayas 2 p.m. to 4 p.m., 6 p.m. to 7 p.m. tungod sa outages and several generation facilities. So lang to pagkasulti alkansi na no, alkansi na kay hapit na di na kaigo or gamay na lang yung kayong kuwang nga maalkansi na kay kung ang available nga capacity mo niya nato makita diha no, pila man na 2,000 or ana niya igabot diri ang demand niya, ni-fix sa demand niya o 2,440 na lang no ang demand niya. So gamay na lang yung kay kuwang. Ubos ko no ang power reserves. So tungod na sa grabing gamit sa mga tao sa kuryente kay init ba tungod sa kainit mapugos ang mga tao gamit og kanang aircon, electric fan bisan unsa na lang aron makuha-kuhaan ang kainit sa panahon no. So mo nay nahitabo ana unya kung magsige ta og gamit og aircon pero mo na ginamingon sa ang gobyerno o ang mga kompanya mo adjust imbes usa na lang ka aircon o daghang aircon mag-andar usa na lang unsa may pagiana or mga katong mga mall di na kay sila magpabugnaw maayo nya ang ubara ba kay mo na lay adtuon sa Ayala magpabugnaw na lang para bugnaw nya aruway ka sa balay aruway ka sa balay so depende ako na maghimo na lang kung ako naigaw maghimo na lang kog executive order nga kung weekend walay mabilin sa balay para usara ka konsumo sa aircon adto ras mall. Pwede ra sad og ang mga pamilya magsabot lang nga usara ka aircon mo andar pagpundok ta dinhi usa ka kwarto. Budlay kinsa gud mo monitor. Bisag kanang awhag sa presidente nga ang kanang mga government offices magmatngon sa gamit sa kuryente asa ka magpaturaga sa mga nagpa-aircon. Kanang sa gobyerno di kana sila sakitan kay di man sila mo nagbayad. Pero sa mga tagsa ka mga individual nga mga panimay or kompanya masakitan ka kay gyapon sila masakitan katurog yung tigbayad sa kuryente. Kay tinuod na kay kuaman kay ari man makita sa bill nimo nga perti na pong dakuan na sad sa ibang bayronos kuryente. Pero di sad ka lagi makaingon nga di ta magamit og kanang aircon o ta mag-electric fan kay tungod lagi po sa grabe pong kainit sa panahon. So mao nay butang nimo og napo ka buok ang nagpuyo sa usa ka balay pero ang tigbayad duhara gyud masakitan. Pero ang problema mo ana igabot sa panahon kay what if kining og ipatuman na ning mga brown out on niya o pag kanang kining dapita diri mao sa ni ang magsiga o rotating kana so makaigon na mo nga mo na ni ang giingon nga epekto na ni sa kakuwang sa supply sa kuryente. Maong mas maay karon nga magmatngon kay kini ilang giingon wa man kuno nagpasabot nga yellow alert, red alert, wa na nagpasabot nga naay brown out gyud. Pasabot lang nga hinay-hinayi ang pagkonsumo sa kuryente aron di ta moabot sa punto nga mag brown out. So mo na ang ato ang mga pahibaw lang usab. Nya wa nam tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong og kinabuhi. Ang Ginoo dunay plano alang kanimo. Ug tinguha niya nga magbalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili siya buot nga mahimo kang miserable ug kanunay bugat ang imong gibati ug puno sa discouragement. Apan ang maayong balita mao kini. Ang imong kinaiya ug outlook sa kinabuhi mahimong mausab. Kung ihangad mo ang imong mga mata sa langit ug mututok ngadto sa Ginoo lamang. Iya kang hawason sa imong kahimtang. Sa Salmo 3:3 nagingon, apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Ihatagan mo ako kadaugan ug ipahuli mo kanako ang kadasig. Sa panahon nga magatubang kitag katalagman, ang Ginoo mo'y manalipod kanato. O kay siya lamang ang makahatag nato kadaugan, nahan siya lang usab ang makahatag kanato og kadasig. Hinumdumi, ang Ginoo may maayong plano kanimo alang sa imong gugma. Siya atong paglaom alang sa ubabot.
ug naguban siya kanato sa tanang higayon. Ug tungod ini, maong kamaturan, way katarungan nga kita magulanon. Patuni ang pagka-positibo sa tanan higayon, bisan unsa pa ang sitwasyon nga imong giatubang. Kay ana kanimo ang Ginoo, busa ang bisang unsang lisod nga sitwasyon nga imong atubangon, mahimo niyang usbon alang sa imong kayuhan. Sa Hebreo 12:2 nag-ingon, itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga mo'y kisandigan sa atong pagtuo ug mahingpit niini. Mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ginoo, ikaw lamang ang among himaya, ug ikaw lamang ang tinguha namong tutukan sa among mga mata. Kay nasayod kabi nga kundili namong ibuwag ang among mga pananaw diha kanimo, among makita ang kahayag sa kalibutan. Ug kining maong kahayag mong among lamdag sa dalan nga among gisubay. Ayaw kami ipamulag kanimo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa ako'y og sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaupanan sa TUC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sab si Dennis Rigner Tabar. Dagang salamat sa iyong papakig-uban sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, kaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod nga dagan. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,